Sa kadagatan ay may makiril at food na isda. Mukhang regalo yun Para sa Hungry Ghost Festival ba yung dinilever niya? Ngayon ko lang naalala, hindi pa pala kami nakakatanggap ng regalo. Ano kaya makukuha namin? Ang regalo para sa pamilya Tachibana ngayong Hungry Ghost Festival! What's that? Tofu lang at saka nato ang dinner natin ngayon? Siyempre, Hungry Ghost Festival ngayon At ano naman pong kinalaman nito sa Hungry Ghost Festival? Hindi ba meron tayong natanggap na ham in can tsaka crab in can nung isang taon? Matagal tayong naghintay bago natin kainin yun. Kaya balak kong ulitin yung ginawa natin dati. So ma, bago pa natin makuha yung gift, hindi muna tayo makakakain ng masarap na food? Ano pa nga ba? Kumain na tayo. Kaon lang. Ang init! Ay! Okay. Sa kadagatan ay may makiril at cod na isda. Hoy! Sandali! Andyan na! Sandali lang! Uy! Maraming salamat! Sige po. Wow! Hungry Ghost Festival! Nandito na sa wakas! May Hungry Ghost gift na tayo! Hungry Ghost gift? Ano kaya ito? Ham in can ba? O crab in can? O di kaya patatim in can? Sana masarap! Tawil sit? Hindi po natin yan makakain, Mama. Mukhang hindi rin natin ito magagamit. Puti pa, ibenta na lang natin to. Mrs. Tachibana! Package pa para sa inyo. Hungry Ghost gift ba yan? Salamat po. Maraming salamat! Ano kaya ang laman nito? Sino ang nagbigay? Mr. Kobayashi? Hindi maaari! Ito na naman. Oo, yan na naman ang binigay niya. Ay. May gift po ba ulit? Pwede na po ba yung kainin? Pang dessert yan. Dessert? Okay nga po yun Orange jelly? Again? Yan lang naman pala. Ganyan naman lagi. Oo nga, tama ka. Ito na lang lagi ang binibigay sa ating taon-taon. Sa, duha, tulo. Ikalimang taon na ito. Hindi din yan masarap. Pagtsatsagaan talaga. At sobrang tamis pa nga nito. Pero ito naman, mukhang masarap yung flavor. Orange jelly, tsaka grapefruit with jelly. Noong unang beses tayong nakatanggap nito, sobrang saya natin. Wow! Orange jelly sa grapefruit jelly! Ang saya-saya ko! Ang bait naman ni Mr. Kobayashi. Kailangan natin magpasalamat sa kanya. Hello? Si Mrs. Tachibana ito. Oo, totoo. Tuwang-tuwa nga sila Napasaya mo nga kaming lahat dito. Maraming salamat ha. Nagustuhan talaga namin. Pero, nung kinain nila ang jelly, lalo na yung mga bata, tuwang-tuwa. Kakain na po ako! Oh, bakit? Masarap ba? What can you say? Ang sama ng lasa. Wala akong masabi. Ano bang iniisip ni Mr. Kobayashi at lagi niya tayong binibigyan nito? Sa tingin ko, hindi niya to pinag-iisipan. Kung pinagtitripan niya tayo, akala niya siguro nakakatuwa siya at hindi tayo aangal tuwing makakatanggap tayo nito. Okay, ang hirit mo Ilabas ang setting mat! Teka, hindi ito ang tamang oras para magpatawa. May natira pang fruit jelly mula pa nung isang taon. Ang dami! Wala naman sa atin ang gustong kumain yan. Sabihin na lang natin kay Mr. Kobayashi. Kung hindi natin sasabihin sa kanya, bibigyan pa rin niya tayo niya next year. Tama kayo dyan. Oo, sangayon din ako. Oh? Ano? Ako ang magsasabi sa kanya? Siyempre! Teka, bakit naman akong kailangan ko mausap sa kanya?
niya. Kayo lagi ang tumatawag sa kanya para magpasalamat, duh. Pero kaibigan na papa niyo si Mr. Kobayashi, kaya dapat siya nang magsabi sa kanya. Mama, kayo na lang po ang magsabi para hindi nakakalito. Kayo na lang po. Ang daya mo, papa. Teka, bago ang lahat. Hinga muna ng malalim. Exhale. Kailangan muna mag-warm up. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumawag na kayo, Ma! Tatawag na ako. Huwag niyo ako apurahin. Oh. Oo nga, no? Papel. Ha? Bakit na naman? Gusto ko lang sabihin na nagpapasalamat kaming lahat sa pinadala mong regalo. Thank you very much, Mr. Kobayashi. Sinusulat niyo pa po? Mahirap kasi sabihin ang tungkol sa bagay na to eh. Ano nga ba yun? Natikman po namin yung binigay mong mga fruit jelly. Kaya po sa susunod na taon ay sana naman... Ay, mali, hindi ganito. Mas gusto kasi namin ang pudding. Ay, dili pa rin. Paano ko ba ito sasabihin? Wag na, salamat na lang. Hindi pwede kung ganyan. Parang walang galang. Hindi ko na isusulat to. Good luck na lang mamaya. Wow, lumakas na yung loob niya. Gawin niyo na po. Okay, handa na ako. Sasabihin ko na talaga sa kanya. Hello? Sino to? Mr. Kobayashi! Hello? Mabuti naman. Ikaw, kamusta ka na? Ha? Hungry Ghost Gift? Ay! Natanggap na namin ngayon. Oo, nabuksan na nga namin yung package. Maraming salamat sa pinadala mo, ha? Nagustuhan nga namin, eh. Ha? Kung masaya ang mga bata? Mama, sabihin niyo na. Sabihin niyo hindi masarap. Wag na, salamat na lang. Oo naman, masaya ang mga anak ko. Favorite nila yun. Ay, Isus, wala nangyari. Ay, oo, ang hina ni Mama, hindi niya masabi yung totoo. Sa kanya to. Lahat yan para kay Mama. Pati nga yung asawa ko, so very happy. Maraming Ito pa, salamat ulit, ha? Ay, thank you very much. Ay, Ate Shinchi! Ata Shinchi! Ate Shinchi! Ata Shinchi! Ata Shinchi! Hi, good morning! Hello! Di nga, totoo ba yun? Imposible naman yun! Bibili ng swimsuit si Mikan! May lamang swimsuits ka? Ang dami naman nun. Oo naman. Kasama na rin dun yung binigay sa akin ng ate ko. Ganun ba? Grabe, ang sarap siguro magkaroon ng ate, no? Girls, ano pinag-uusapan niyo? Pwede ba ako makisali? Aba, paano ba yan? Nandito na yung isang taong hindi nag-iisip. What? Anong ibig mong sabihin? Makinig ka mabuti, Mikan. Okay. Ang darating na summer ay tinatawag na 17-year-old summer. Isang special na okasyon yun. Yun ang ibig kong sabihin. Ngayon, alam mo na. Ganun pala. Ganun talaga yun. Ang 17th year ang pinaka-peak ng pagkabata. Ang asul na beach, ang white sand, malapit na tayong makaliting dun. Pakiramdam ko, hinihintay na tayo ng dagat. Ikaw, ano bang plano mo? Gusto mong malaman ko anong plan ko? Wala pa ako naiisip. Hindi ko pa alam eh. Nakakatawa ka talaga. Kita, may mga ganyang tao talaga. Ano bang gusto niyong palabasin? Malalaman natin yan. Mikan, sagutin mo to. Ilan ang swimsuit mo? Swimsuit? Bakit ka tinatanong? Wait. Hindi ko na yung kailangan bilangin. Ang ginagamit ko lang ay yung pangpiin natin. Kita mo na, sabi ko na nga ba eh. Hindi nang hula ko eh. Tamang hinala ko. Ano ba kasi yun? Linawin niyo nga kung anong gusto niyo sabihin. Naku, pasensya ka na, Mikan. Sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Alam mo kasi, may mga taong nagkakaroon ng masayang summer at may mga tao din namang nagkakaroon ng walang kwentang summer. Ayon sa mga research, kapag hindi umabot sa 3 ang swimsuit ng isang tao, hindi magiging makabuluhan ang summer niya. Ano? Ibig sabihin, sa bilang ng swimsuit mo malalaman kung magiging masaya ang summer mo. Sino nagsabi? Anong research naman yun? Sabi yun ng nasa higher batch. Naniwala naman kayo? Ha? Mika, hindi ka naniniwala sa amin? Kasi
Kasi naman, paano ako maniniwala sa isang bagay na ganyan kababaw? Pero totoo yon, para sa taong isa lang ang swimsuit, kadalasan nagiging walang kwentang summer niya. Subok na ang theory na yon. Wala ding masyadong adventure. Magiging boring lang ang summer niya. I'm here na! Ito na yung summary ng outdoor school activities. Buti naman, salamat, Mikan. Maraming salamat. Buti pa, next month na natin gawin yan. Hindi na ako makapaghintay. Wow, outdoor school activities. Tapos mag-overnight pa. Oo, ginagawa yan tuwing summer. Wait lang. May gusto lang akong itanong sa inyo. Ilan bang swimsuit nyo? Swimsuit? Meron akong 3. Kasama dun yung swimsuit na ginagamit natin sa PE class. Ako din, 3. This year, nakabili ka na ba? Hindi pa. Teka, sandali lang. Bukod dun sa swimsuit na ginagamit sa school, meron pa kayong iba? Oo, meron naman. Ba't mo natanong? Wala lang. Ikaw ba, Mikan? Wala ka bang ibang swimsuit? Meron ka din ibang swimsuit? Meron akong 3 swimsuit. Hindi pa kasama dun yung ginagamit sa school. Talaga? This year kasi bumili ng swimsuit para sa akin yung boyfriend ko. May boyfriend ka? Award! Ay, magiging masaya ang summer depende sa dami ng swimsuit mo. Kahit minsan hindi ko naisip na ganun pala talaga yun. Hindi mo kailangang problemahin yun. Ano naman ngayon kung madami silang swimsuit? Silang may gusto nun, no? Oo nga, no? Wala namang special doon. Ganun na nga. Ikaw naman, Shimi. Ilan bang swimsuit mo? Ako? Meron akong isang bikini tsaka isang one-piece swimsuit. Yun lang. Pati pala ikaw, may ganun kang swimsuit. Ano naman ngayon? Kahit isa lang ang swimsuit mo, pwede pa rin namang maging masayang summer mo Ito na yung ashtray. Salamat. Swimsuit. Ano kaya kung bumili din ako ng isa? Hmm. 17-year-old summer. Mikan, buti na abutan kita. Samahan mo naman akong bumili ng swimsuit. Okay lang ba? Sige na, tara na. Wag na, ikaw na lang. Hindi naman ako nababagi sa 17-year-old summer eh. Huwag mong sabihin yan. Pareho lang tayo. Ang swimsuit ko lang ngayong ginagamit sa school. Ano? Di ba tinawanan mo ako kanina dahil lang sa isang swimsuit ko? Sorry, mahirap kasing aminin yan kanina eh. Nakakahiya. Ang plastic mo naman! Kaya nga gusto ko mag-sorry sa'yo. Meron naman talaga akong 3 swimsuit. Nakatago na nga lang yung 2. Yung ginamit ko ng elementary, yung ginamit ko ng high school, at yung ginagamit natin ngayon sa PE. Yun lang naman ang meron ako. Kung ganun, pareho nga pala talaga tayo! Sorry talaga! Nung una, sa tingin ko walang katuturan yung usapan natin kanina. Pero naisip ko, isang beses lang naman yung 17-year-old summer, kaya gusto ko sana maging masaya yun. Kung sa bagay, tama ka. Kaya bumili na tayo ng swimsuit, sige na! Ang sabi sa akin ni Shimi, may bikini siya at one-piece na swimsuit. May binibenta ngayong swimsuit na mura lang dun sa station building. Grabe, may iba't ibang klase pala ng swimsuit dito. Parang hirap pumili. Mikan, ito oh, isukat mo to. Wag to, parang pang New Year at nakakailang isuot. Ganun ba? Sa tingin ko kasi bagay yan sa'yo. Sandali lang. Titingin ako ng ibang style doon. Okay. May maitutulong ba ako? Hi, naghahanap ka ba ng swimsuit? Opo, tumitingin pa po ako. High school kaya siya? O college student? Hindi naman siguro siya elementary, no? Bahala na nga. Iisipin ko na lang na mas mature siya. College student ka, no? Opo, tama kayo. Oh, Ang galing, alam niya. Lagi kasi ako napagkakamalang high school eh. kung ganon, tignan mo to. Itry mo lang. Ang cute nito, oh. Maganda tong gamitin sa beach o kaya sa swimming pool. Yung iba na lang po siguro. Gagamitin mo ba sa ibang bansa? Kung beach sa ibang bansa, dapat mas daring ng konti ang isuot mo. Ito na lang ang isuot mo para sexy. Thanks, pero hindi ko naman kailangan magpa-sexy. Ganun ba? Di ito na lang yellow na swimsuit ang i-try mo. Excuse me, pupuntahan ko lang yung kaibigan ko. Nandito na po ako. Yes, sa wakas nakabili na rin ako ng gusto ko. May swimsuit na ako! Ito ang napili ko! Hindi ako komportable. Masyado na siguro ako nasanay sa swimsuit na ginagamit sa school. May ganyang swimsuit ka na? Malamang
naman, hello! Di ba dapat kumatok muna kayo bago pumasok sa kwarto ko? Eh, hindi ko naman kasi alam na nakauwi ka na pala. Sabi ko po kanina nandito na ako. Eh, bakit ka bumili ng swimsuit? Kasi malapit na mag-summer eh. Nagsayang ka na naman ng pera. Pag naubos ang allowance mo, wala na ako ibibigay. Ma, cheap lang to, no? Ano po sa tingin nyo? Maganda po ba? Ha? Mukhang simple lang. Swimsuit lang naman yan, di ba? Simple lang. Oo, kaya lang mukha kang palaka sa swimsuit na yan. Palaka! Kaka, dahil lang green to, nagbuha na akong palaka. Compliment nga yun para sa'yo eh. Ang cute nga nun. Bulelit na palaka. Ay, tama na yan. Kumain na nga tayo. Okay, basta ito na ang isusuot ko para sa 17-year-old summer ko. Tama. Megan! Tumulong ka sa paghahanda ng hapunan! Wait lang, Ma! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Ate Shinchi! Welcome sa cooking show ni Mikan! Ang challenge natin ngayon ay makapagluto ng masarap na pagkain gamit ang bamboo shoot. Ito ang mga pangunahing sangkap. Bamboo shoot na binabad sa tubig, mga sariwang cherry, 2 itlog ng pugo, at 2 sausage. Okay, ano kaya ang maiimbento nating dish gamit to? Malalaman natin yun mamaya. Ayon sa balita kanina, ang susunod na episode ay hindi ganito, hindi ganyan. Laging nagpaplano si Yuzu at hindi ganyan, hindi ganito. Ang mag-ina na parehong maparaan. Abangan nyo yan, ha? Naku, puro ganyan at ganito ang nagagamit kong mga salita ngayon.